Ano ang nakikita ng pusa na hindi nakikita ng tao? Ang nakakagulat na katotohanan. Naisip mo na ba kung bakit bigla na lang tumititig ang pusa mo sa isang sulok ng bahay? O kaya naman, tila may hinahabol ito kahit wala kang nakikita. Nakakakita ba talaga ang mga pusa ng mga bagay na hindi kayang makita ng tao? O may simple lang na paliwanag ang lahat ng ito? Sa video na ito, alamin natin ang sagot batay sa siyensya. Marami na ang nakapansin sa kakaibang kilos ng mga pusa. Minsan, para bang may nakikita silang hindi natin napapansin. Dahil dito, nabuo ang paniniwala na nakakakita raw sila ng mga multo o espiritu. Pero, totoo nga ba ito? Bago tayo maniwala sa mga haka-haka, alamin muna natin kung paano talaga gumagana ang paningin at iba pang pandama ng isang pusa. Bahagi 1, bakit mas magaling sila sa dilim? Kung nahihirapan tayong makakita sa madilim na lugar, ang pusa naman ay nananatiling malinaw ang paningin. Ito ay dahil mas sensitibo ang kanilang mga mata sa liwanag. Mayroon din silang espesyal na bahagi sa likod ng mata na tinatawag na tapetum lucidum. Ang bahaging ito ang nagbabalik ng liwanag papunta sa retina, kaya mas nakakakita sila kahit kaunting ilaw lang ang mayroon. Ito rin ang dahilan kung bakit kumikislap ang kanilang mga mata kapag tinatamaan ng ilaw sa gabi. Bahagi 2, napapansin nila ang pinakamaliit na galaw. Isa sa pinakamalakas na kakayahan ng pusa ay ang pagtukoy ng maliliit na galaw. Halimbawa, kung may maliit na lamok, gagamba o insekto na gumagapang sa dingding, malaki ang posibilidad na mapansin agad yon ng pusa kahit hindi mo makita. Kaya kapag tila may hinahabol silang wala, kadalasan ay may maliit na bagay lang silang napansin. Bahagi 3, mas malawak ang kanilang paningin. Hindi lang sa dilim magaling ang pusa, mas malawak din ang kanilang paningin sa magkabilang gilid kumpara sa tao. Dahil dito, mabilis nilang napapansin ang anumang gumagalaw sa kanilang paligid. Napakahalaga nito para sa pangangaso at pag-iiwas sa panganib. Bahagi 4, napakalakas ng kanilang pandinig. Hindi lang mata ang maasahan ng pusa. Napakatalas din ng kanilang pandinig. May mga tunog na hindi na kayang marinig ng tao pero malinaw pa ring naririnig ng pusa. Kaya kung minsan ay bigla silang tumitingin sa kisame o sa dingding, maaring may narinig silang daga, insekto o ibang maliit na hayop. Bahagi may bakit sila biglang tumititig? Ito ang tanong ng maraming may alagang pusa. Kapag bigla silang tumitig sa isang sulok ng bahay, hindi agad ibig sabihin na may multo. Posibleng may gumagalaw na insekto, anino, refleksyon ng ilaw o tunog na hindi napapansin ng tao. Dahil mas sensitibo ang kanilang mga pandama, mas marami silang napapansin kaysa sa atin. Bahagi 6, totoo bang nakakakita sila ng multo? Hanggang sa ngayon wala pang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na nakakakita ang mga pusa ng multo o espiritu. Karamihan sa kanilang kakaibang kilos ay naipapaliwanag ng kanilang mahusay na paningin, matalas na pandinig at sensitibong pangamoy. Kaya sa halip na matakot, mas mabuting unawain kung paano talaga gumagana ang kanilang mga pandama. Mga nakakagulat na katotohanan. Alam mo bang ang isang pusa ay kayang tumalon ng ilang ulit ng taas ng sarili nitong katawan? Karaniwan din silang natutulog ng hanggang 18 oras sa loob ng isang araw. Ang kanilang mga balbas ay hindi lamang palamuti. Ginagamit nila ito para masukat kung kasya sila sa makikitid na espasyo. At ang kanilang mga tainga ay kayang gumalaw sa iba't ibang direksyon upang mabilis nilang matukoy kung saan nanggagaling ang isang tunog. Sa susunod na makita mong nakatitig ang iyong pusa sa isang sulok ng bahay, huwag agad isipin na may kababalaghan. Mas malamang na ginagamit lamang nito ang kahangahangang kakayahan ng kanyang mga mata, tainga at pangamoy. Iba ang mundong nakikita ng isang pusa kumpara sa tao. At iyon ang dahilan kung bakit kakaiba ang ilan sa kanilang mga kilos. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa kapwa mahilig sa pusa. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod nating video.